transformed into the likeness of Christ. So kung atong tanawon mga kapaglaom, mga kaigsuunan, mao ni ang ato ang simana sa pag-ampo may tungod sa mayong panlawas or Health Emphasis Week. Ug ato ning tanawon kini nga mga tema, revival and reformation, mga kaigsuunan. Ngano nagkinahanglan man ta og revival and reformation? Una sa tanan, mga kaigsuunan, si Ellen White nagingon, a revival of true godliness among us is the greatest and the most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. Unsa daw? Mao ni nga atong unang gikinahanglan, revival of true godliness. This is your and my first work. Ngano man, mga kaigsunan? Tungod ani. Because many who profess to be Christians, Seventh-day Adventists, to be specific, are such only in name. Taman rin na sa pangalan, mga kaigsunan. They are not converted because they keep self prominent. So kung atong tanawon ang purpose ngano nga ni anhi si Kristo, mga kaigsunan, John chapter 10 verse 10. Ingon pa ni Kristo, I came that they might have life. Ang purpose sa Dios ngano nga ni anhi niining kalibutan na, mga kaigsunan, aron ikaw ako makaangkon og kinabuhi. Dili lamang kinabuhi nga ordinaryo, that they might have more abundantly. Madagayaon, mga kaigsunan, himsog nga kinabuhi. So ang pangutana karon, mga kaigsunan, is why did God give the health message to the Seventh-day Adventist Church? Abi ninyo, mga kaigsunan, kung atong tanawon, ang Adventista nagauna when it comes sa maayong panlawas. Mensahe sa maayong panlawas. Kahibalo sa maayong panlawas. Seventh-day Adventist is number one. Nga naman, mga kaigsunan, panahon pa ni Ellen White, ang mga ginatudlo ni Ellen White kaniyadto, wala ginatuuhan sa science, but now, they are already validating, they are already conforming, nagasunod na sila og ilanang gidawat, mga kaigsunan, natingala sila ni ini nga mensahe. Apan kumusta man ta nga mga miyembro ni ining atong iglesia, the Seventh-day Adventist Church? Why God gave this? Number one reason, mga kaigsunan, to lessen or lessening of suffering and for the purification of the church. Gihatag ni, mga kaigsunan, sa Seventh-day Adventist, aron lamang, mga igsoon, mapaubos o kung mabawasan ang atong mga kalisdanan, mga pag-antos nato, mga kaigsunan. Why? Kung atong tanawon, mga kaigsunan, the work of health reform is the Lord's means for lessening suffering in the world and for the purification of the church. Ang katuyuan niini, mga kaigsuunan, mao ang pagpaubos sa mga kalisdanan nga atong naagian unta. Unfortunately, mao na nga gidala nato ni nga mensahe, mga kaigsuunan, ug balik sa ato ang mga kaigsuunan, mga kaiglisyahan. It is because aron nga unta ang atong pagkinabuhi mabawas-bawasan, kung sa inilunggo pa maiban-ibanan, mga kauturan, ang atong mga suffering. Number two nga rason, why did God give this health message to the Seventh-day Adventist Church? For greater zeal and for the salvation of others. Kita, mga kaigsunan, nagitagaan sa Dios. Niini nga mensahe aron ato ning ipahat ngadto sa uban. Kaingon pa niya dinhi, if the Seventh-day Adventists practice what they believe and professed, if they are sincere health reformers, they would indeed be an spectacle to the world, to angels, and to men. Mga kaigsuunan, kung nahimo lang nato kini nga gikinabuhian, ang maong mensahe sa maayong panlawas nga gihatag sa Dios kanato dugay ng panahon, kita mo'y ginatanaw. Mo na hinungdan, mga kaigsuunan, nga karong panahon na
When you say Seventh-day Adventist, moingon na sila nga, ay kaning mga healthy people ni. But unfortunately, mga kaigsuunan, sakit sa dughan paminawon. Nadaghan ng mga Adventista ang balatian, parehas balatian sa gawas sa iglesia. Niya pa, mga kaigsuunan. And they would show a great zeal for the salvation of those who are ignorant of the truth. Kita unta mo'y muhatag sa mensahe. Apan usahay problema mga kaigsuunan, mga kapaglaom, is that kita namay nagapangayo og tambag ngadto sa dili mga miyembro sa atong iglesia nga diin sila mo'y nakahibalo. Apan ang impormasyon mga kaigsuunan, gikan sa atua. Napay grupo din ha, nga grabe yung promotion. Ngapan kung imong tanawon ang libro nga ilahang gigamit, ang libro sa atong iglesia mga kaigsuunan. God has given us the message of health reform. Number 3 reason for our salvation and for the salvation of others. The light that God has given me, ingon pa ni Ellen White, on health reform is for our own salvation. Alang nas kaluwasan nato nga dili unta kita matakdan niini nga mga balatian and for the salvation of the world. May mo unta kitang mensahero nga maluwas ang kalibutan sa mga sufferings tungod niining labanat sa tanan, lifestyle diseases. Let us be, mga kaigsuunan, kahayag ngadto sa uban. So kung atong tanawon naman guntay kaaway, the enemy's target, walay lain kung dili kita mga kaigsunan. Satan comes to man with his temptation as an angel of light. Sahay mo pakita siya dinhi, mga kaigsunan. Nga daw sama sa manulunda sa kahayag. As he came to Christ, sa panahon nga iyang gitintal si Kristo, he's working to bring man into the condition of Satan comes to man as with his temptation as an angel of light. And as he came to Christ, he has been working to bring man into the condition of what? Physical, moral weakness, mga kaigsunan. Muna'y target sa kaaway. Aron ikaw gako mahimo nga dili magmalipayon sa atong pagkinabuhi ug mapailayo kita ngadto sa Dios. Naibalo siya mga kaigsuunan nga it is impossible for man to discharge his obligation to God and his fellow man kung siya naay balatian while he impairs the faculty God has given him. The brain, remember mga kapaglaw mga kaigsuunan, minahal nga mga kaigalaan. The brain is the capital of our body. Once nga kini matarget sa kaaway mga kaigsunan, dako gyud ang problema. Tanawon nimo ang relationship between health and our character building. Kung atong tanawon, God gave no permission to man to violate the laws of his being. But man, through yielding to Satan's temptation, mauning target sa kaaway, to indulge in temperance, brings the higher faculty mo na atong brain, mga kaigsuunan, into subjection. Medyo bugat na pasaylo aragyog ko ninyo. Into subjection to the animal appetite and passion. Muna gusto sa kaaway. Ngayon nga musaka ta into the level sa ato ang pagka-perfecto sumala pa sa grasya sa Dios nga mahimutang transform into the likeness of Christ. Ang gusto sa kaaway mapailayo kita ug mahimo kitang ubos kaayo that in even our appetites and our passion mga kaigsunan mahimutang daw mananap. Tanawa ra gud po ninyo ni. When this gain the ascendancy, man who has created, tanawa ninyo ha, gihimuta sa Dios nga ubos-ubos ra gamay sa mga manulunda. Created a little lower than the angels with faculties susceptible to the highest cultivation. Surrender to the control of Satan, controlled by Satan, si may tabo. Makit-an nato nga ang atong physical, mental, and moral power
becomes, bantayan ninyo ni mga kaigsunan, becomes the playthings for the enemy. Nahimo kita kung ato ning isurrender ang higher faculty nato mga kaigsunan, nahimo ikaw ug ako nga dulaan lamang sa kaaway nga mao ang yawa. According to the writings of Ellen White. Messages to Young People, page 236, paragraph 2. Himuon lang ta nga dulaan mga kaigsunan sa kaaway tungod kay ato nang gisurrender ngadto kaniya, naka-gain siya og access ug nahimo kitang bondage to the appetite, mga kaigsunan. Those who would have ingon pa niya, clear minds to discern Satan's devices must have their physical appetite under the control of reason and conscience, mga kaigsunan. Dili nato tugutan nga ang atong pagbati, ang atong gana, may mukontrolar sa ato ang utok, mga kaigsunan. The moral and the vigorous action of the higher power, and that is our brain, to the mind, are essential to the perfection. Timan ninyo ni, perfection of Christian character. Pagkarindot, mga kaigsuunan, importante di ay ni, mahinungdanon di ay ni, aron nga maangkon nato ang hingpit nga Kristohanon nga kinaiya. And the strength or the weakness of the mind has very much to do with the usefulness in this world and with our final salvation. So makita ninyo, mga kaigsunan, dakog yun ang relasyon sa maayong panlawas o sa building of a Christian character. The ignorance that has prevailed in regard to God's law in our physical nature is deplorable. Intemperance of any kind is a violation of the law of our being. Ang kanang walay pagpugong, mga kaigsunan, sa bisan unsa nga paagi, imbecility is prevailing to a fearful extent, mga kaigsunan. So makita nato dinhi, relasyon, health habits, and spiritual discernment. Tanawan ninyong gisulti ni Apostol Pablo, 1 Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 23, nagingon. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, ingon pa niya, God, your whole spirit, soul, and body, be preserved, blameless, mga kaigsunan. Muna gusto sa Dios nga ang atong kinabuhi, mapreserbar nga wagyo'y buling hangtod unto the coming of the Lord Jesus Christ. Duman nato, mga kaigsunan, the basic principle of stewardship is, your body, my body, is God's property. It is the temple of God, the residence of the Holy Spirit. This true sanctification involves whole being. Dili lamang parte sa to ang lawas. Kita nagapangita nga kita mahimong mahiuyon sa kabubuton sa Dios, but true sanctification involves the whole being. It is not really possible, it's not really possible to be partially sanctified. Dili na pwede, mga kaigsunan, nga partial lang ang atong sanctification. In the sense that withholding certain parts of our life from being holy, dili na posible. Every department of life must be submitted, mga kaigsunan, to the purifying power of God's Spirit. Dili pwede, mga kaigsunan, nga ato lamang ulo. Unya nga ato ang gana sa kaon, gana sa trabaho, gana sa bisan unsa. Wa tay pagpugong, mga kaigsunan. Dili na pwede. It must be surrendered wholly, mga kaigsunan. Kinatibukan ang isurrender sa Dios aron maangko ng tinuod nga sanctification process. But it is impossible for the Spirit and the power of the truth to sanctify a man, soul, body, and spirit,
when he is controlled by appetite and passion. Volume 3, Testimonies to the Church, page 570. When I say, gusto na ko ni klaruhon mga kaigsunan, sa diha nga nagingon ko nga appetite, dili lamang ni pagkaon. Appetite sa trabaho, appetite sa tulog, appetite sa paggamit sa gadget, appetite sa bisan unsa mga kaigsunan. It's not only for food. Let us not be controlled by our appetite. A pure, healthy life is most favorable for the perfection of Christian character. Tanawa ra gini niyo. Pure, healthy life. Dili masakiton mga kaigsunan nga kinabuhi. Alang sa favorable for the perfection of Christian character, for the development of the powers of mind and body, mga kaigsunan. Our physical health has a direct bearing with our mental health, which in turn directly affect our spiritual health. So makita ninyo mga kaigsunan, magkabit-kabit ni siya. Kung ang atong physical dili maayo, apektado ang atong mental, apektado sad mga kaigsunan ang atong spiritual. Because gikinahanglan ang kinatibukan, holistic approach and development. Intemperance benumbs the perceptive organs, weakens the brain, nerve power, and the result, eternal things are not appreciated, but placed upon the level with common. Kaning mga butang nga langit nun, butang nga mga iya sa Ginoo, dili nato na kayo ma-appreciate apan ibutang na lang nato sa ordinaryo nga level mga kaigsunan nga daw parihas ra sa mga butang niini nga kalibutan. Let none who profess godliness regard with indifference the health of the body. Mga kaigsunan, dako ni ang kalambigitan, ang kahimsog sa atong lawas. Ingon pa niya din nga, dili unta nato tugutan kadtong nagingon nga mga Diyos nun, mga Kristuhanon, regard with indifference the health of the body and flatter themselves that intemperance is no sin and will not affect their spirituality. Mga kaigsunan, dakog epekto ang intemperate habit sa ato ang spiritual life. The work of health reform is the Lord's means, palikan ako, for lessening suffering in the world and for the purification of His church here on earth. When the health of the body is neglected, sa diha nga atong gipasagdan ang kahimsog sa ato ang pisikal nga lawas and bad physical habit are established, tinutanawan ninyo, religious life also suffers. Seventh-day Adventist commentary sa sinulat ni Juan diha sa 3 John verse 2. Mga kaigsunan, now karon atong adtuan. Wrong habits and spirituality. So maning mga wrong habits sa ato ang eating and dieting. Tanawan ninyo mga kaigsunan. Intemperance in eating, even food with the right quality, will have a prostrating influence upon the system and will blunt the keener and holier emotion. So dili tungod kay kini nga pagkaon himsog. Tunay daghan uban din ha. Moingon nga nag-plant-based siya, vegetarian na, wa na mo'y di na mo maapil aning balaod sa temperance? No. Because intemperate eating, ingon pa ni Ellen White, even of food of the right quality, kinahanglan gihapon na atay pagpugong. Kana nga kung ginaingon nga eat at the right time, eat at the right place, eat at the right amount, and eat the right kind. Mga kaigsuunan. Kung atong tanawon niya pa, those who place too much food upon the stomach and the slowed down nature could not appreciate truth should they hear it dwell upon. So makadungog kag kamatuoran apan kung ikaw busog mo na hinungdan mga kaigsunan nga dili nimo ma-appreciate ang maong kamatuoran. Mo na hinungdan nga gani ato nang
gaptagaan o pagtagad o pagpahulay ang atong mga tiyan, mga kaigsunan. They could not arouse the benumbed sensibilities of the brain to realize the value of the atonement and the great sacrifice that has been made for fallen men. Muna hinungdan nga mura o gaan ra atong pagtanaw ang dakong sakripisyo sa Dios alang sa pagluwas sa katawhan. If you pursue a wrong course and indulge in wrong habit of eating and thereby weaken the intellectual power. Mga kaigsunan, mauni ang dakong handom sa atong mga pangulo, sa atong iglesia, nga ang matag usa ka nato maangkon nato mga kaigsunan ang kahimsog sa atong panlawas aron nga makit-an nato unsa kadako sa gibug-aton sa sakripisyo nga gihatag ni Kristo. You will not place that high estimate upon the salvation and eternal life which will inspire you to conform to the life of Christ. Muna nga atong tumungog tuyo kung inyong tanawon din sa ato ang background, mga kaigsunan, is to be transformed into the likeness of Christ. Muna yung atong kalabuton, mga kaigsunan. Dili pinaagi sa ato ang kaugalingong paningkamot, apan pinaagi lamang sa grasya sa Dios, pinaagi lamang pag-surrender sa atong kinabuhi, sa kinatibukan, dili partial surrender, mga kaigsuunan. Apil na ang atong appetite. When the animal part of the human agent is strengthened, bantayan ninyo ni mga kaigsuunan. When the animal part of the human agent is strengthened by meat eating, the intellectual power diminishes proportionately. Mga kaigsunan, pasaylo arag yung ko. Bugat ni nga mga statement apan gimahal na mo kamot. Gusto na mo nga maandam kita o maangkon nato ang pinakamaayo nga benepisyo sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutan. A religious life can be more successfully gained and maintained if meat is discarded. Dili pud buot pasabot, mga kaigsunan, nga kung ikaw vegetarian, mas balaan ka kaysa uban. No. Nagdepende na sa imong relasyon sa Ginoo. Kaysa diha nga maayo ang imong relasyon sa Ginoo, makit-an nimo kini nga responsibility nimo diha sa lawas nga gipahulam sa Dios diha kanimo. For this diet stimulates into intense activity lustful propensities and enfeebles the moral and spiritual nature. Mao nay buhaton, mga kaigsuonan. Labi na karong mga panahona. Niya pa, the transgression of physical law is a transgression of God's law. Bantayan nato ni. Transgression of physical law is a transgression of God's law. The human being who is careless and reckless of the habit and practices that concern his physical life and health sins against God. God is not reverenced, respected, or recognized, mga kaigsunan. Anything, ingon pa niya din, that lessens the physical strength, enfeebles the mind, and makes it less capable of discerning between right and wrong, who become less capable of choosing good and have less strength of will to do that which we know to be right. Mao na ingon ni Apostol Pablo, naibaw-an nako ang maayo, apan ang dili maayo mo'y akong mabuhat. That is the condition of man. Kinahanglan nato na isabmitar ngadto sa Dios ang kinatubukan, it including our eating habit, mga kaigsuunan. Let none of who profess godliness regards with indifferent the health of the body and then flatter themselves. Maingon nga, intemperance is no sin and will not affect their spirituality. Mga kaigsunan, kung atong tanawon ang atong moral power, the controlling power of appetite
will prove the ruin of thousands. When if they had conquered on this point, they would have had moral power to gain the victory over temptation of Satan. Sa diha nga makontrol nato ang ato ang gana, mga kaigsunan, mas dako ang posibilidad nga maangkon nato ang kadaugan batok sa tentasyon sa kaaway. These are slave. Those are slave to appetite will fail in perfecting Christian character. Kung gusto nato maangkon kining Christian character, perfection, mga kaigsunan, dili nato tugutan nga ang appetite mo'y atong agalon, mga kaigsunan. Masabay atong measuring stick niya. The lack of stability in regard to the principle of health reform is a true index of their character and their spiritual strength. Unsa kuno? Lack of stability in regards to the principles of health reform. Problema nato karon, mga kaigsunan, moingon na ganit ag health reform nanay bad connotation sa atong hunahuna. Health reform is a practice, mga kaigsunan. Dili kanang mga nagpundok-pundok nga nibulag sa iglesia, dili na mao, mga kaigsunan, ng health reform. Health reform is a practice sa ato ang kinabuhi personal. If men and women of intelligence have their moral powers, ingon pa niya, benumbed through the intemperance of any kind, they are in many of their habits elevated but little above the hidden. Ni angat-angat ratagamay sa mga tao nga wag pa na kaabot kini gitawag nato nga civilized. Ingon pa niya din, Satan is constantly drawing the people from saving light to custom and fashion, irrespective of physical, mental, and moral health. Mao ni gusto sa kaaway, ginabirata kanunay, mga kaigsuunan, ipalayo sa kahayag, sa kamatuuran, ug dadun ta niya didto sa iyahang tentasyon, aron may palayo kita diha kang Kristo. The great enemy knows, naibalo ang atong kaaway, mga kaigsunan, nga if appetite and passion predominate, health of body and strength of intellect are sacrificed upon the altar of self-gratification, and man is brought to speedy ruin. Mamakpak, mga kaigsunan, ang kaaway sa diha nga makitaan nang magbalatian na ang mga katawhan sa Dios. Kay mao nang iyahang target, mga kaigsunan. Gusto niya nga makuha anang butanga. Kay once nga nagbalatian ta, apektado ang atong pisikal, apektado ang atong moral, labaw sa tanan, ang atong pag-alaga, ang atong spirituality, apektado, mga kaigsunan. Ug di natakadayeg ngadto sa Dios, di natakahimo sa atong daangay buhaton, mga kaigsunan. The result of intemperance, disregarding nato ang intemperant habit, mga kaigsunan. If enlightened intellect holds reins, controlling the animal propensity, keeping them in subjection to moral power. Tanawan ninyo, kung ato ning makontrol, mga kaigsunan, ingon pa na, Satan well knows that his power to overcome with this temptation is very small. Sa diha nga maablihan, mahayagan ang atong hunahuna. Ug atong i-control ang animal propensity sa tuang kinabuhi. According to messages to young people, mga kaigsunan, ang iyawa na hibalo nga gamay ragyod, mga kaigsunan, ang iyahang posibilidad nga mahimong makadaog siya sa atoa sa iyahang mga tentasyon. A large share of the Christian world have no right to call themselves Christian. Why? Their habits, their extravagance, and general treatment of their own bodies are in violation to physical law and contrary to the Bible standard. Mo nang kalibutan karon.
Mao na nga moingon ganita nga Christian, we should be Christ followers. Apan kung ato ning gidisregard ang lawas nga iya sa Dios, gipakamatyan sa cross sa Kalbaryo, ug wa nato ni gitagaan og pagtagad, atong giviolate ang physical law. And it is contrary to the Bible standard, wa tay katungod mga kaigsunan. Nga kita mo tawag sa atong kaugalingon, followers of Christ. They are working out for themselves in their course of life, physical suffering, mental and moral feebleness. That's according to the Review and Herald on September 8 in 1874, mga kaigsunan. Now, temperance alone. Makahatag ba ni? Kaayuhan na to. The highest attachment in Christian life is to control the appetite. Without this victory, all hope of heaven is in vain. Control of appetite. Now, I would like to remind, gusto na akong ibalik mga kaigsunan, appetite, dili lamang ni pagkaon. Tanan ni nga mga butang, nga makapalayo ka nato sa paghatag ug himaya sa Dios. Hinumduman ninyo ang gisulti ni Apostol Pablo, whatever you do, do all to the glory of God. Kung kana nga mga butang, dili nato na mahimong paghatag ug himaya sa Dios sa tanan natong gibuhat mga kaigsunan, then we cannot control our appetite. And that is part of appetite. Makitan pa nato dinhi. Temperance, as given by the Spirit, is a restoration of moral power to resist or overcome false craving and desire that war against the soul. Mao na ang temperance. Is to overcome false craving, mga kaigsunan. Bringing impairment and destruction alike to physical, mental, social, and even our spiritual life. So sa diha nga ato nang ma-overcome mga kaigsunan, then maangkon nato ang kadaugan. Physically, mentally, socially, and above all, spiritually, mga kaigsunan. Ingon pa niya din by enticing us with many acts of intemperance, Satan seeks to destroy our mental, our moral, our physical powers, and above all, our spiritual power. He used many temptations to entrap Jesus, but failed every time because Jesus relied fully on His Father's strength. Mahimo sab kita nga magmadinaugon mga kaigsunan kung muundang taog salig sa ato ang kaugalingon, muundang taog salig sa atong abilidad, muundang tagsalig sa atong makaya mga kaigsunan, og salig ta kang Kristo og sa Amahan, kay sila maghatag ka natog kadaugan, maghatag ka natog kusog. Aron mahimo kita ang matransform into the likeness of Christ. Tragically, the rest of humanity had been all too responsive to evil. Maning pait mga kaigsunan. Ang katawhan karon, ang atong tendensiya mo respond ngadto sa kaaway sa Dios. Sa may purpose aning temperance. Number 1, mga kaigsunan. Sumala pa sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 26. Temperance is to satisfy and to cleanse. Mo-satisfy sa ito ang spiritual life and to cleanse our spiritual life. Number 2, to have the power of His might and be clothed in the whole armor of God. Ephesians chapter 6, verse 10 and 11. Number 3, to magnify Christ in the body. Ang purpose sa temperance is to magnify Christ into the body. Dili ang atong kaugalingong gana, mga kaigsunan. To have freedom from depravity. 2 Peter chapter 2, verse 19. And most of all, to be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and be prepared unto the very good work, mga kaigsunan. 2 Timothy chapter 2, verse 21 and 22. So makita nato mga kaigsunan, maunay purpose. Hinamduman nato, Christ paid the price.
Our bodies are not our own. To treat as we please, to cripple by habits that leads to decay, making impossible to render to God perfect service. Our lives and all our faculties belong to Him. Wala gyud tay kagawasan. Nga magbuhat sa bisan unsa nga atong gusto buhaton ining lawasa, kay kining lawasa iya ni sa Dios. Gipakamatyan sa cross sa Kalbaryo. He is caring for us every moment. He keeps the living machinery in action. We are absolutely dependent upon God. Isa lamang kapruweba mga kaigsuunan, kana na lang hangin nga atong gininhawa. Kung dili mo hatag ang Dios og hangin nato, tanawa rin yung panahon sa COVID. Maglisod na gani ang ginhawa, pagdala sa ospital, tauran og oxygen, high flow, pagkadakog bayranan mga kaigsunan. Apan dinhi nagkinabuhitan aning kalibutan, libre ang tanan because we are dependent on God, because God provides everything for us. Tungod kay God loves you and He paid the price. Mo na hinungdan nga nagpakamatay siya sa Kalbaryo. Mo na nga watay katungod nga ato ning panamas-tamasan niining lawasa ug atong i-violate ang balaod nga magpabilin nga himsog niining lawasa because God's paid the price for you and for my behalf, mga kaigsuunan. If the indulgence of appetite was so strong upon the race that in order to break its power, the divine Son of God in behalf of man was required to fast nearly 6 weeks. Unsa kadako nga buluhaton mga kaigsuunan. Tungod kay sa kadako sa temptasyon, sa gana, sa appetite mga kaigsuunan, tanawang sakripisyo ni Kristo, gipakita ni Kristo didto sa wilderness mga kaigsuunan. Nagpugong siya sa iyahang gana. Bisan pa sa kaon. For nearly 6 weeks. Nga sa dihangan ni Dolang yawa ngadto niya mga kaigsuunan. Wingan ng Dios, it is written. Mga kaigsuunan, that is what we need. Ang Dios naghatag kanato og ihemplo. Naghatag kanato mga kaigsuunan nga gipakita nga makaya nato ma-overcome ang kaaway kung musalig lang tangad to kaniya. The body is to be brought into subjection to the higher power of our being, are to rule. The passion are to be controlled by the will, which is self in itself, to be under the control of God. Kingly power of reason, sanctified by divine grace, is to bear sway in our life. Mao na invitation ni Kristo. Mao na pagdapit ni Kristo kanato. The requirement of God must be brought home to the conscience. Men and women must be awakened to the duty of self-mastery. And we need purity, freedom from every depriving appetite and defiling habit. Mga kaigsunan, mo na atong goal, mo na imbitasyon ni Kristo, mo na imbitasyon sa Dios, nga ato ning i-control mga kaigsunan, aron nga kita mahimo, mahisama diha kang Kristo. They need to be impressed with the fact that their power of mind and body are the gift of God and are to be preserved in the best possible condition for His service. Gikinahanglan ta sa Dios sa iyahang buluhaton. Kitagaan ta, mga kaigsunan ni ining alawas. Let the individual who is seeking to possess purity of spirit bear that in Christ there is power to control the appetite. Mao nay good news, mga kaigsunan. Mao nay gi-offer sa Dios, naay gahom nga gihatag sa Dios. Ang ato lamang gikinahanglan, ato ning ihatag. Let us brought our body into the subjection to the higher power of our being. Mga kaigsuunan. And that kingly power of reason, sanctified by divine grace, is to bear sway in our life. Mga kaigsuunan, mauni ang pagtawag sa Dios diha kanimo. Mauni ang iyahang gusto nga mahitabo sa atong mga kinabuhi. Those who receive are to impart to others. Sa diha nga ato nang nakitaan, sa diha nga ato nang nadawat ang maong mensahe, from every direction ato nang ihatag.
are coming calls to help, God calls upon men to minister gladly to their fellow men. Daghan ang nagbalatian karon, daghan ang nawadan og paglaom, apan ikaw mga igsoon, ikaw nga katawhan sa Dios karon, ikaw ang gamiton sa Ginoo nga muhatag ana nga mensahe ngadto sa mga nawad-an og paglaom. Immortal crowns are to be won. The kingdom of heaven is to be gained. The world perishing in ignorance is to be enlightened. Ministries of Healing, page 103. Daghan og gikinahanglan mga kaigsunan. Ug mahimo lamang nato kana. Tingali mo uban, di man ko kay malumuwali. But you need to be spiritually transformed and transformed into the likeness of Christ. Kay sa diha nga makit-an ta mga kaigsunan, they will see the message. Igsoon, we need to be transformed into the likeness of Christ. The invitation is to give glory to God. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So whether you eat or drink, or whatever you do it all to the glory of God. Igsoon, minahal ka sa Ginoo. Gitagaan ta ang lawas sa Ginoo. Gipakamatyan niya sa cross sa Kalbaryo. Gipalit niya pinaagi sa iyahang dugo. Iyahang hangyo, nga ato ning atimanon. Sumala sa pag-atiman sa Dios kanato. Nga ang iyahang gusto, ang tanan natong pagabuhaton, whatever we do, buhaton nato alang sa himaya sa ato ang Ginoo. I have been crucified with Christ. Ingon pa ni Apostol Pablo, I no longer live, but Christ lives in me. This life I live in the body, I live in faith, the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Galatia Kapitulo 2, versikulo 20. Dili na kita mo magkinabuhi. Sa diha nga atong itugyan ang atong kinabuhi. Mao ba ni ang imuhang tubag? Mao ba ni ang imong response igsuon? Kung mao ni imong response, ako kamong dapiton. Pagduko sa inyong mga ulo, samtang kita magaampo sa pinasahi. Nga ato ning itugyan ang atong lawas diha sa Dios. Magaampo kita. Gamhanan namo nga Dios. Salamat Ginoo nga ikaw naghatag ka namo nining lawas. Imo kining templo, imo kining puy-anan, ug imo ning gipakamatyan sa cross sa Kalbaryo. Tabangi kami Ginoo nga amo kining ampingan ug tugutan ikaw magpuyo niini nga lawas. Aron makit-an si Kristo sa among mga kinabuhi ug mahimo kami nga matransform into the likeness of Christ. Salamat Ginoo sa imong grasya, salamat sa pagtubag sa among pagampo, salamat sa pagpasaylo sa among mga kalapasan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.